Ayan po at uunahin ko po munang batiin itong lahat ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Kasi po baka malimutan ko mamaya. Pero ang sigurado po ako nito ngayon ay hindi na po ako nanaginip ngayon. Ay kagabi hindi na po ako nanaginip. At yan nga po. Hayaan niyo pong ipaabot ko ang aking napagpalang pagbati sa inyong lahat, mga subscribers ko. Diyan po saan man po kayo sulok ng daigdig naroroon. Yan po mga OFW natin. Yan po mga citizen na dyan sa iba't ibang mga bansa na yan. Ay hayaan niyo pong ipagdasal ko na sana ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan at ligtas siyempre sa anumang uri ng kapahabakan. Ayan po at sabi ko nga po kanina ay hindi na po ako nanaginip. Hindi kagaya kagabi, no isang gabi na ako po ay nanaginip. At yun nga po at may nakapuna na fake news daw ako dahil doon sa aking in-upload. Ano ho ba ang fake news doon? Tatanungin ko nga po kayo. Sige nga po. Dahil doon sa hindi totoo yung namaril si Tambaloslos. Tama. Talagang hindi tama na wala talagang pangyayaring namaril. Pero ang sinasabi ko po dyan sa video ko ay panaginip lang po yun. Napanaginipan ko po kaya nga biglang balik course ako nung sinabi kong huwag! Di ba? Ano ang fake news doon? Hindi ba totoo? Ay, bakit mo pang hihimasukan yung sarili ko? Ay, ako ang nakapanaginip. Ikaw naman pala, ikaw na nag-comment ka, tapos tatanungin mo pa kung ano raw nangyari. Ay, di ba? Panoorin mo lang yung video, malalaman mo na ang sagot eh. Bakit mo ako tatanungin? Yan nga. Pero palagay ko, hindi subscriber ko ito. Hindi ko subscriber ito. Maaring naligaw lang ito. Kasi, pagka-subscriber ko po kasi, matatalino po yan. Lahat po ng nag-subscribe sa channel ko ay tumatalino. At matatalino. Hindi lang matatalino, magaganda, mga gwapo pa. At magiging kasunod niyan, yung suswertihin na sila, yayaman na sila. Ayan. Kaya yung nag-comment dyan na fake news daw ako, anong fake news doon? Ay, totoo naman na naginip ako eh. Ano nga ang gagawin ko? Kaya ngayon, hindi na ako na naginip. Magsasabi na ako ng totoo ngayon. Ito ang totoo. Oh. Ayan na, at pupunta na ba tayo doon sa totoo? Fake news daw pala ako eh. Kaya sabi ko nga, ulitin ko lang po, hindi ko subscriber ko eh. Hindi ko subscriber yan. Kasi wala po akong subscriber na tanga. Lahat yan matatalino. Kaya tingnan mo tingnan nyo itong mga politikong ito, mga congressman na yan. Dahil sa hindi sila nagsusubscribe sa akin, ayan, nananatili silang pangit, nananatili pa silang tanga. Ayan. So ito, yung hindi na po panaginip. Ito pala, nung pumunta pala ito ng German eh. Yan nung pumunta sila, nung pasakay pala sila sa aeroplano, sinabutod. Ito po pala ang totoong nangyari. Ito ay ayon sa aking pulang bayawak. Seryoso na po tayo. Ewan ko kung paano ako magseryoso. Hindi ko alam kung paano ako magseryoso. Pilitin natin maging seryoso. Ito na. Ito pala ang totoong nangyari. Kitang-kita nyo naman po sa television. Yung dumaan si Bangag. Di ba? Nung pagdaan si Bangag, huling nadaanan itong si VP Sara. Di ba? Kinamayan na, hinawakan pa dito, di ba? Hinawakan pa. Nananching pa eh. Di ba? Kaya doon pala galit na galit si Butod. Ayan. Dahil sa sobrang galit hanggang sa loob ng aeroplano, Ngag, sa susunod, wag mo nang uulitin yun. Ang alin ba? Ang alin tod? Yung hawak-hawak mo pa dito sa braso si Inday Sara. O ano naman masama doon? Hinawakan ko lang yun, para lang pang ko lang yun, parang
assign ng, kumbaga, ipinagkakatiwala ko lang ang pagiging presidente sa kanya. Magiging OIC siya. Parang paglambing lang yun. Pero hindi ko gusto yun, sige. Pag uwi natin sa Pilipinas, huwag mo nang uulitin yun. Ay, hindi ko may papangako, Todd, kasi nga, close naman kami ni Inday Sara. Sabi ni Bangag, so bakit naman ganun? Basta ayaw ko. Ay, hindi ko rin masasabi, hindi kita masusunod doon. Kasi close kami ni Inday. Yun ang sagot ni Bangag. Kung ganun, tangke. Nagdabog-dabog, pumunta daw sa CR. O, baka na naman magkukuhan kayo dito, re-react na naman kayo na sinabi ko pupunta sa CR, samantalang nasa aeroplano sila. Mayroon pong CR ang aeroplano. Ha? Para malaman mo. Hoy, ikaw na... nagdabog-dabog, punta CR. Naka 2 oras na raw. Aba, hindi nila, hindi pa bumabalik si Butod. Ay, ito na pala yung nangyari. Lumundag pala sa aeroplano. Imaginin mo. Pero ang milagro nito, magmula sa kalawakan na ikot-ikot siya sa kalawakan, naglangoy-langoy siya sa ulap, hanggang sa nung bumagsak sa lupa, milagrong hindi siya tingnan nyo nga naman ang milagro. Di ba? Imaginin mo, tumalong ko sa aeroplano tapos hindi ka mamatay. Paikot-ikot ka sa lupa tapos bigla kang ibinagsak, hindi ka man lang namatay. Ito na. Nandiyan na yung mga paiksiin na natin. Yung aeroplano, hayaan na natin na. Paiksiin na natin kasi mahaba pa istorya. Ay, meron ako mahalagang topic eh. Paiksiin na natin. Dito na. Nakita na nila na kung saan bumagsak si Buton. At nakangiti pa na sumalubong sa mga media, na ang dami-dami mga media. Media ng ibang bansa na, hindi na media rito sa Pilipinas. Kasi itong media ng Pilipinas natin dito, mainstream media natin dito, mga bayad lahat yan, kaya hindi sila hindi sila nagpapakita ng mga pangyayari. Hindi nila i-brinugkas yan na tumalo ng aeroplano si Butod. Tingnan nyo. Ito. Paano raw nangyari na hindi man lang siya nasaktan? Sabi ni Bangag, Todd, sabi nga, paano nga nangyari na hindi ka lang man lang na sa taas ng pinagtalunan mo? Hindi ka man lang na paano ka ba bumagsak? Patihaya ba? Or pataob? Pataob akong bumagsak. Sabi ni Bangag, ay nako! Sabi ni Bangag, kaya naman pala hindi ka na kasi ang sumangga doon yung butod mo. Kaya nga, salamat na lang Todd dahil talagang butod ka at yan, napakinabangan mo yung pagiging butod mo. Ayan, kaya, ano pa masasabi natin? Salamat mga kabutod. Di ba? Okay. So, yun po. Baka may magsabi na naman fake news dyan, tanga. Lahat ng mga ini-intro ko dyan, puro pabiro yun. Gonggong ka, tanga. Sasabihin mo na naman fake news na naman. Adi, bugok. Kaya, kung ikaw hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe ka para tumalino ka. Lahat ng mga nag-comment dyan ng kung ano raw. Totoo ba na maril si Tambaloslos? Ay kung hindi ka ba naman tanga, di sana pinanood mo yung video nang nalaman mo yung katangahan mo. Ayan, mag-comment ka na naman. Alam mo, sinasabi ko lagi dito, bago ka mag-comment, panoorin mo yung buong video para alam mo yung kino-comment mo. Hindi yung title pa lang, nag-comment ka na, ay lumabas, nakahiya-hiya ka doon sa mga kasamahan mong nanonood. Yung mga nanonood, at saka yung nakakabasa ng mga comment mo, hindi ba nakakahiya yun sa'yo? Ako ang nahihiya para sa'yo.
mag-subscribe ka na nung tumalino ka, ha? Okay. So, dito na po tayo sa seryosong usapan. At napanood nyo naman po siguro yung balita po sa Channel 7 kagabi na kung saan ay mayroon na naman pong lumabas na tanimbala diyan sa airport, di ba? Kung inyo pong natatandaan, yan po ay umuso, yung tanimbala na yan, noong Presidente pa si Noynoy. At yan ay sindikatong gawain. At talagang kasabwat pala talaga. Yung mga security guard at saka kung ano-ano mga pulis dyan, lahat, pati yung kung sino dyan, general manager dyan, kasabwat pala yan. At nung naging presidente na si President Duterte, anong sabi ni President Duterte? Tigilan nyo yung tanim-tanim bala na yan dahil oras na ginawa ninyo yan, ipalulunok po sa inyo ang bala na yan. Biglang tumigil, di ba? Alam nyo po yan. At ito po ay, kumbaga parang nire-repress ko lang po sa inyo at parang pinapaalala ko lang po sa inyo na ganun po ang nangyari. Ngayon po, bumabalik na. Hindi lamang po dito sa atin na naglipa na naman yung mga droga. Dito sa amin, kabi-kabila na naman yung mga nahuhuling droga. Kabi-kabila yung mga gumagamit ng droga. Kabi-kabila yung mga bangag na. Pero nung kay President Duterte, nakatago lahat ng mga ito. Wala po yan, natigil po yung tanimbala na yan. Hindi po ba? Yan po ang pagkakaiba ng Presidenteng Duterte at Presidenteng Bangag. Hindi po ba? Kaya naman kabi-kabila yung panawagang mag-resign na dahil hindi niya kayang patakbuhin ang ating bansa. Bagkos ito ay mauwi pa sa talagang pagdadana ng dugo. Hindi ko po, wala po akong pakahulugan doon. Pero ang sinasabi ko po rito, kung ikaw ay hindi mo alam kung paano disiplinahin, kung paano mapatakbuhin ang bansang iyong pinamumunuan, hindi po malayong mangyari yan. Tingnan nyo na lang yan. Lahat na lang yung mga ginawa ni President Duterte, ngayon nagbabalikan. Ano ba yung mga nangyayari dito? Dati, di ba? Noong mga bangag pa ang mga tao kabi-kabila dyan ng droga, hindi ba yun dyan sa San Jose del Monte, Bulacan? Lula, anak, apo, ni-rape ng bangag. Di po ba? Nandyan po yan sa balita. Yung taga San Jose del Monte, Bulacan. Imaginin mo yung apo, ilang 2 years old lang yata yun, ni-rape. Yung nanay nung bata, ni-rape. Tapos yung nanay nung bata, ni-rape. Tapos yung lula pa noon, ni-rape. Nung bangag na yan. Di ba? Yun ba ang gusto nating mangyari? Yun ba ang gusto nating maibalik sa panahon ngayon? Na hindi na kailanman maging safe ang mga kababayan natin? Gising-gising Kongreso, Senado, gising na kayo. Baka nanaginip na kayo at iba na yung mapanaginipan ninyo. Baka mapanaginipan nyo na nagrarambulan na yung mga tao at nagpoporma na yung mga tao na sugurin na kayo dyan at pagkakakapunin. Baka napapasarap pa kayo sa panaginip. Baka maramdaman nyo lang pinuputol yan na yung mga oten ninyo, mga bayag ninyo. Dahil mga tulog pa kayo hanggang ngayon. O, di ba? At ito pa ang masaklap. At the same topic kahapon sa 24 oras, ipinakita na po yung pagkukulungan kay Pastor Apollo Kibuloy.
Di po ba? Pinakita po, di ba? Sino ba nakapanood ng 24 hours sa balita kahapon? Pinakita po, di ba? Yung pagkukulungan kay Pastor Apollo Kibuloy dahil hanggang Biyernes na lang, ipapa-aresto na yan. Di ba? Bakit? Ang tanong ko lang ulit dito. Bakit itong si Pastor Kibuloy na wala namang ninakaw sa kapira ng bayan, bakit yan ang ikulong ninyo? Bakit hindi si Risa ang ikulong ninyo na samantalang yan ay may controversial yan sa pag-ibig? Bakit hindi yung mga nagnakaw na yan, kagaya ni Gordon dati, di ba mayroong 85 million? Yung congressman ng Misamis na si Arinol, ano yan? Sino yan? Urinal. Uminal pala. Hindi ba? 150 million? Bakit hindi niyo ipakulong yung mayor ng Iriga sa Bicol? Na isiniksik niya lahat sa butod niya yung mga SAP na dapat pantulong sa ating mga kababayan. Napakarami pa yan. Bakit hindi nyo ikulong ito si Trillanes na ito na ginawa niyang consultant ang driver niya, katulong niya, na pinasahod niya ng 75,000 bawat isa? Sa pira din ng yung monthly expenses niya. Yan ang kinuha niya, mga consultant daw ko. No? Bakit hindi yan ang ipakulong ninyo? Ito ang pag-iinitan nyo si Pastor Kibuloy na wala namang ninakaw sa pira ng bayan niyan. Kung tutuusin nga, hindi na dapat kayong makulong eh. Dapat talaga nililiigan na kayo eh. Bakit? Kasi kayo mismo ang pumapatay dito sa ating mga mahihirap na kababayan. Di ba? Grabe. Ganito na ba talaga ang takbo ng gobyerno ngayon? Wala ka nang kasiguraduhan. Once na napag-initan ka, ay talaga namang gugurgurin ka. Siya nga po pala, mga kaibigan. At doon po sa isang YouTube channel ko, ay mag-subscribe na po kayo doon. Doon po sa Birana, John Birana Vlogs. Yan po. Ito po makikita nyo dito sa screen. Yung John Birana Vlogs. Ayan po. I-subscribe nyo na rin po yun kasi baka magurgur tayo dito. Ayan po, di ba? Napakaliwanag na panggigipit. Sa kung ikaw ay nakursunadahan ng mga korap na mga politikong ito, talagang tutuluyan ka. Oh. Diba? Tingnan nyo si Tibes. Nakursunadahan, anong nangyari kay Tibes? Pinagtulong-tulungan. Ayun. Hindi makawid dito. Isang congressman yan. Si Bantag. Para lang maging maganda, para lang mailagay si Remulla dyan sa BGMP. Hipi ng BGMP dyan. Kung ano-anong binintang kay Bantag. Di ba? Ganito kasama ang gobyerno ito. Kaya mga kabutod, ito lamang ang masasabi ko mga kabutod. Uulitin ko lang po. Huwag na po kayong tumaya ng luto dahil wala po talaga kayong maaasahan diyan. Hanggat ito po ang nakatayong administration, wala po kayong asahan. Kaya po dahil sa pangyayari na yan, tanimbala na yan, sa lahat po ng aking mga minamahal na mga OFW, nalalapit na po yung ano ba tawag doon sa mahal na araw ba yan? O Semana Santa ba yan? O ano? Basta, di ba? Yung Kwaresma.
Yung may mga Biyernes Santo na yan. Ayan po, magbabakasyonan po yan. Marami pong magbabakasyonan na mga OFW natin. Pakaingat po kayo. Kung maaari po ay isilyado ninyo ng plastic, yung mga malita ninyo, lahat po isilyado ninyo pagka umuwi po kayo rito sa Pilipinas. Dahil baka po yan masiksikan ng bala yan. Yung bag po ninyo, hanahankire, huwag nyo pong ihiwalay, lagay nyo po rito sa dibdib ninyo. Kung kayo ay butod, isiksik nyo sa inyong butod para nakakasigura kayo na huwag masiksikan ng bala yan. Tingnan nyo, may lumabas na po ng bala-bala na yan. Diyan kumikita yung mga animal na mga tao dyan. No? Tingnan nyo. Iimbestigahan na naman daw nila yung resort diyan sa may Bohol, doon sa mga yung malapit sa Chocolate Hills. Iimbestigahan daw nila diyan sa Senado. Kundi ba naman kayo tarantadong mga animal kayo, mga buwaka ng ina nyo. Ang imbestigahan ninyo itong si Robles. Yan, hindi pa importante yan. Nandiyan na yan eh. Nakatirik na, na-develop na yan, Yang resort na yan, nandiyan na yan. Pwede niyong isang tabi yan. Hindi ko sinasabing huwag niyong iimbestigahan yan. Imbestigahan nyo. Pero, ito sana ang binibigyan nyo ng pansin, uunahin nyo itong pagnanakaw sa PCSO na si Robles na ito. Ganon din, imbestigahan nyo na rin niya si Tulfo na yan. Kung totoo bang nakatanggap yan ng 1 billion. Kaya nagtatanong po ng marami. Hindi lang po ako nagtatanong. Kaya imbestigahan nyo na rin po. Buhayin nyo na rin po yung pag-iimbestigahan nyo dyan kay Risa, dyan sa PhilHealth na yan. Yan ang mga dapat ninyong iniimbestiga ng mga buwakan ng ano nyo. Hindi yung mga resort na yan, hindi yung kung ano-ano mga iimbestigahan nyo na nag-aaksaya kayo ng pira dyan sa pag-iimbestiga ninyo, nasa halip na itulong nyo rito sa ating mga kababayang walang masaing, yan pa ang inuunan yung mga buwakan ng ano. Sarap niyong liigan. Maniwala kayo sa akin. Muli po, dito sa aking mga tagapanood, i-con nyo po, i-subscribe nyo na po yung John Birana Vlogs. Ayan po, nandyan po sa screen. Dahil hindi ko po sigurado kung kailan magugurgur ito. Dahil nung Sabado lamang po ay nagpalaro ako. Nakapagbigay tayo ng premium na 250,000. Nandiyan naman po yung sa live ko. At may nag-warning, may tumawag sa akin na illegal daw yung ginagawa kong ganon. So, yun po ang ibig ko sabihin na sa simula pa lang ay sinabi ko na po sa inyo na delikado yung gagawa tayong ganyan. Kasi ginawa ko na po yan dati doon sa Facebook live ko. So, ipinasara yung Facebook ko dahil doon sa pamimigay ko. Ay, ang gusto ko lang naman po rito ay kahit papaano ay mayroon tayong mabagong buhay nating mga Pilipino mga naghihirap. Yun lamang po yun ang purpose ko. Kaya nga po, ang sinasabi ko po nung una, ay ang gagamitin po natin yung John Birana Vlogs. Ay kaya lang, hindi pa po pwedeng pang live kasi nga hindi pa po umaabot ng 1,000 subscribers at saka 4,000 watch time hour. Kailangan po may 1,000 na subscribers at saka 4,000 watch time hour. Ay malapit na rin naman po yun. Kaya subscribe nyo na po yung John Birana Vlogs. Ayan po, nandiyan po sa screen. At hindi ko po muna gagamitin itong Birana Live Studio TV nito para magpalaro tayo ng kagaya ng pinalaro ko nung Sabado na namigay po ako ng 250,000. Dahil bawal daw po yun, awa po kung anong bawal doon, ay bakit nga hindi na lang sila ang gumawa ng ganon para sa ganon ay may mabago sila na buhay nitong kababayan nating talaga namang nangangailangan ng tulong. Kaya ko lang po ginagawa yan at saka noon ko pa po yung ginagawa kasi nga
Sabi ko nga, napakarami po akong followers dati, dyan lalo na sa Facebook. Kaya po yun na namimigay po ako dati ganun. At yun nga po, ginorgor lang dahil nga bawal daw pala yun. At maging doon mga sa online selling pala ngayon, bawal na. Imagine nyo, lahat pinagbawal. So, kaya po pala sa Sabado ay malamang po hindi ko po gagamitin itong Birana Live Studio TV na para pang live. Kaya antayin po natin na maging 1,000 yung John Birana Vlogs, yung isang channel ko. At least magurgur man yun, hindi naman talaga yun ang main channel ko, na account ko. So kahit magurgur yun, okay lang. So yun po, at kaunti na lang po ang para maging 1,000 yung subscriber. Kung naka 1,000, pwede na pong gamitin pang live. So yun po, at ganun pa man ay siguro kung magla-live man ako sa Sabado, siguro ibang topic po, at ang itatopic ko po dito yung tungkol naman po sa kapangyarihan ng saging, na kung saan ay ito pong saging na ito, ituturo ko po yung proseso kung paanong gamitin ang saging, kahit ano pong saging. At sa Sabado po sa live ko, kung ito man po ang gagamitin ko, ay tuturo ko po kung saan gamit yung saging. At ito po ay napakaraming benepisyo sa mga sakit ninyo. Lahat po yan ang mga kung ano man yung nararamdaman ninyo. Kung may sakit ninyo, may sakit kayo, lahat po yan ay mamimintin or magagamot po ng saging. At yun po ay ituturo ko po sa inyo sa Sabado yung proseso. Kaya sabi ko nga po, yung pagbibigay po natin ng premyo price sa Sabado ay hindi postpone na po muna natin yon dahil nga po bawal nga daw po yon. So yun, at ituturo ko po yung proseso. So ang gagawin po natin ngayon, i-refresh lang po natin yung mga itinuro ko dati sa inyo, yung tungkol sa bigas. Dapat po yung tungkol sa bigas, yung bagong taon na tinuro ko, dapat po yung tuloy-tuloy na po yun, hindi po niyo tinatanggal sa pintuan ninyo. Huwag po ninyong tanggalin. Di ba po, sabi ko, sa tuwing lalabas kayo, hihipuin nyo lang yung bigas na inilagay niyo doon sa may pintuan ninyo. Pag lumalabas kayo, hipuin nyo. Para sa ganun, sabihin nyo lang, para magbubulong lang kayo sarili nyo, sana maganda ang giging resulta ng lakad ko. Sana makatagpo ako ng swerte. Yung mga ganun po ba? Ituloy nyo lang po lahat po ng aking mga itinuro. Ay ituloy nyo lang po yan dahil akala nyo nagbibiro ako doon. Hindi po ako nagbibiro doon. Yan po ay gamit ko. Yan po lahat ng yan ng mga sinabi kong yan. Tested and proven na po yan Yung ba naman tanda akong ito? Kaya po itinuturo ko yan dahil alam ko po na makakatulong sa inyo. Kaya ko naman po itinuturo sa inyo yan dahil gusto ko pong maging ako kayo. You know what I mean? Ang ibig ko pong sabihin, maging kayo ako. Ay maging, ano yan? Kung ano yung inabot ko, ano yung naging achievement ko sa buhay, yun din sana ang mararating nyo. Kaya nga po itinuturo ko sa inyo lahat yan. Dahil nga po may mga nagko-comment, yung may mga sakit-sakit daw po dyan, na mga talaga na mga nandyan lagi at nanonood ng aking programa. Salamat naman po. Kaya po ituturo ko na rin po yung tungkol sa saging. At yun po ay alam ko po makatutulong yun kahit na anong sakit po ninyo. Kaya di ba sinasabi ko po sa inyo, yung 175 years old ko na, hindi pa ako nagkakasakit. Di ba? Yung mga paubo-ubo ko, ayun expectin nyo pa ba na maganda pa yung kondisyon ko? Bagamat kaya ko pa mag-asawa ng 10. Di ba? Yung parang paubo-ubo po na yan, smoker's cup po yun. Kung bakit natuto ako manigarilyo? Yan po dahil noong bata ako. Yung sinasabi ko, di ba, nag-story ko sa Manila dati. Hanggang sinampun ako ng Australiano. Noong nandun ako sa Australia, sobrang dami, sobrang lamig. Tapos nagtatraktura ako dati. Yung taniman ng mga oranges, grapes, o ano-ano.
Napakalamig po yan. Kaya natuto po ako manigarilyo. At yun lamang po ay nag-iisang bisyo ko. Yun. Yun lamang po. Kaya ang bisyo ko lang po yun lang. Maliban sa sige na, huwag natin pag-usapan. Yun lamang po. Basta lahat po ng ginawa ko sa buhay ko, ituturo ko po sa inyo. Dahil gusto ko pong makita kayo na narating nyo na rin kung ano yung narating ko. Yun lamang po. At sa lahat po ng aking mga followers abroad, saan man po kayo sulok ng daigdig naroroon, hayaan po ninyo at katulong niyo po ako magdarasal sa inyong kaligtasan lagi. At dito lang po sa mga subscribers ko dito sa ating bansa, ay patuloy lang po ang ating pagdarasal sa ating Panginoon. Huwag po kayo mawawala ng pag-asa. Malay ninyo, bukas makalawa ay masusumpungan nyo na yung swerte sa inyong buhay. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.